Kuntigang, o usapang hagdanan naman po tayo ngayon ha mga kumari Kuntigang, kasi tatalakayin natin ngayon mga sinasabing mga paniniwala tungkol po sa ating mga hagdanan, yung mga sinasabing kaakibat na kamalasan ng hagdanan natin kapag ito po'y ginagawa natin. At yung mga sinasabi din pong mga paniniwala ng ating mga matatandang mga inuno tungkol po sa pamahiin ng hagdanan, at ang mga sinasabi naman po ng pungsoy ng mga do's and don'ts po na dapat po iwasan natin gawin. Kaya tayo po ha mga kumari Kuntigang ay hindi maabatan ng mga sinasabing mga kamalasan at mga misfortune sa buhay. Meron palang ganun. Opo ha mga kumari Kuntigang. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano pong mga sinasabing usapin na ito tungkol po sa ating mga hagdanan, ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito. Siya go mga kumari Kuntigang. Jari ja, jari pavan, san sananana, jari pavan. So yun na nga po ha mga kumari Kuntigang, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At yun na nga po ha mga kumari Kuntigang, for today's video nga po pag-uusapan natin yung mga sinasabing mga usapin po tungkol po sa ating mga hagdanan, sa paniniwala po ha mga kumari Kuntigang ng pamahiin at ng pungsoy. At yung mga sinasabi rin pong mga kakakibat nitong kamalasan na maaring mangyari po sa atin kapag ito po yung ginagawa po natin sa ating mga hagdanan. Meron palang ganun. Opo ha mga kumari Kuntigang, medyo marami-rami po yan ha mga kumari Kuntigang, yung mga sinasabing mga do's and don'ts po at yung mga sinasabing pamahiin po tungkol po sa ating mga hagdanan. At tayo po ha mga kumari Kuntigang ay may hinanda po ditong list ng mga sinasabing mga dapat po huwag natin gagawin o iwasan natin na gawin sa ating mga hagdanan. Talaga ba? Ano-ano yung mga yan? Yun na nga po ha mga kumari Kuntigang, kaya wala na masyadong chikatalakis. Umpisahan na natin ito. Kung kayo po ha mga kumari Kuntigang ay may mga hagdanan sa bahay po ninyo, i-check nyo po ito ha mga kumari Kuntigang. Baka ang isa po sa mga babanggitin ko ay naandyan po sa mga hagdanan po ninyo. Katulad ng number 1 po ha mga kumari Kuntigang, yung mga sinasabing mga hagdanang tapat-tapatan. Nako, kayo po ba ha mga kumari Kuntigang may mga hagdanang tapat-tapatan? Usually ko ha mga kumari Kuntigang, ito na nakikita ko lang po sa mga buildings kasi, sa mga offices, sa mga commercial building, yung may mga hagdanang tapat-tapatan. Yung halimbawa, ito yung isang hagdanan, tapos may katapat siya isa pang hagdanan na ganyan. Kasi nung mga sinaunang panahon ha mga kumari Kuntigang, yung mga bahay dati, ganyan yung mga hagdanan. Meron bagang left and right na hagdan, parang may exit, merong entrance na hagdan. Diba sa mga lumang bahay may ganyan? Naku, parang ang ganda niyan ha mga kumari Kuntigang. Pero alam niyo po ba ha mga kumari Kuntigang, hindi daw po pala maganda yan. Yung tapat-tapatan ng hagdanan, minsan yung magkakasalubong na hagdanan, hindi rin pala maganda yan ha mga kumari Kuntigang. Halimbawa, dito po sa isang side na to may hagdan na pababang ganyan. Tapos dito po sa right naman may hagdan ng pababang ganyan din. Kumbaga magkatapat sila. Tapos magkasalubong po yung landing nila. Isa lang po yung pinaka-landing sa gitna. Yung kumbaga merong hagdan sa left tapos may hagdan din sa right. Nako, negative daw po pala yan ha mga kumari Kuntigang. Yan po yung sinasabing tapat-tapatang hagdanan. At yan daw po ha mga kumari Kuntigang ay hindi daw kainaman sa rules po ng pusoy. Kasi yan daw po ha mga kumari Kuntigang maaring maging portal po at maaring maging daanan ng mga sinasabing mga negatibong mga elemento o yung mga espiritu na nasa other world. Other world? Opo, yung nasa outside world. Yan daw po kasi ha mga kumari Kuntigang ay maaring nga pong daanan daw ng mga sinasabing mga nasa other world. Ganun ba? Opo ha mga kumari Kuntigang. Kaya kung maiiwasan nyo po, wag po kayo maglalagay ng mga ganyang klase po ng hagdanan. Yung tapat-tapatan kasi negative po yan. Ang pangalawa po ha mga kumari Kuntigang, halimbawa, ang inyo pong mga main door at hagdanan ba ay magkakatapat. Halimbawa, yung pagbaba ng ganyan ng inyong mga hagdan, katapat na mismo yung main door po ninyo palabas. Nako, nung araw din, ganyan din kasi mga style ng mga bahay yung mga lumang bahay bagan, mga sinaunang bahay, katulad halimbawa nung bahay ni Rizal, ganyan po ang bahay ni Rizal, di ba? Yung pagbaba mong ganyan ng, ng bahay nila, katapat na yung mismong main door. Tapos dalawa po yung pintuan na ganyan, yung parang dalawa pa yung swing door na ganyan, ang laki-laki ng main door nila. Nako, negative daw pala yan ha mga kumari Kuntigang.
Hindi daw po kagandahan yung maganyang klase po ng mga hagdanan na nakatapat po mismo sa may main door. Kasi sinasabi po sa paniniwala po ng pamahin at sa rules po ng pusoy, hindi daw po kainaman yung maganyang klase po ng hagdanan na nakatapat po mismo sa inyo pong mga pintuan. Sa mga main door po ninyo, ha, mga kumari kong tigang. Kasi yun daw po balay magiging dahilan po ng mabilis na pagkaubos ng inyo pong mga kayamanan. Madali kayong maubusan ng pera dyan, ha, mga kumari kong tigang. Tapos, halimbawa yung mga pagpasok ng kaswertehan sa inyo, parang hindi agad umiikot sa bahay po ninyo, parang dire-diretso lang po siya sa taas, tapos nabablock siya. Tapos yung mga sinasabi pong mga kaswertehan na dapat po ipapasok po sa bahay po ninyo, ay parang lampas-lampasan lamang at agad-agad din pong lumalabas ng bahay nyo. Talaga ba? Opo, ha, mga kumari kong tigang. Ang isa pa po, ha, mga kumari kong tigang, yung sinasabi ng pumahagdanan na nakatapat naman po sa inyo pong mga kubeta o mga palikuran. Nako, marami rin po ako nakita ganyang mga na bahay, ha, mga kumari kong tigang. Yung mga bago naman po ito, yung mga bagong gawa naman po mga ngayon, yung mga design ng mga bahay, yung mga sa townhouses. Kasi medyo maliliit kasi ang mga sizes nila, wala na mapaglagyan po ng CR, wala na rin po mapaglagyan ng hagdanan. Yung halimbawa, ha, mga kumari kong tigang, yung pong landing po ng hagdanan po ninyo ay mismo pong katapat po ng pintuan naman po ng CR po ninyo. Hindi pala maganda yan, ha, mga kumari kong tigang. Kapag kaganyan naman po ang inyong pong mga tahanan, meron kayo mga ganyang mga hagdanan, kayo daw po ay palagi din pong nauubusan din po ng mga pera. Ang bilis-bilis maubos po ng mga kaperahan po ninyo, ha, mga kumari kong tigang. Tapos, laging kayo po yung may mga karamdaman dyan. May mga sakit-sakit ang mga taong nakatira dyan sa bahay na yan. At negative po yan, ha, mga kumari kong tigang, kasi malas po yun. Di paano yun? Ano pang kontra doon? Ganito naman po, ha, mga kumari kong tigang. So, usapin naman daw po ng pungsoy, ha, mga kumari kong tigang, may sinasabi pong cure dyan. Kayo daw po, ha, mga kumari kong tigang, magsabit lamang po ng ilaw o ng mga wind chime sa laptop po. Ano ba yung maingay na yun? Papalitan daw ng batya? Papalitan ng timba, ano? Silang cellphone, silang tablet, papalitan ng batya, tsaka timba? Aba, social ka. Ako, distraction So yun na nga po, ha, mga kumari kong tigang. Kapag kaganyan nga daw po ang inyong pong mga hagdanan, nakatapat po mismo ng inyong pong mga CR, ganito daw po ang cure dyan. Halimbawa, ito po yung pinakatapat po ng landing po ng hagdanan po ninyo, tapos ito yung pintuan ng CR ninyo, katapat na ganyan siya. Ang gawin nyo daw po, kayo daw po magsabit po dito sa tapat ng landing niya ng wind chime. Mga hanging lights, ha, mga kumari kong tigang, yung mga chandelier, yan, maglagay po kayo dyan sa tapat po mismo ng landing po ng hagdanan po ninyo na nakatapat po mismo sa mga CR po ninyo. Yun po ang cure doon, ha, mga kumari kong tigang. At hindi din daw po kayo naman, ha, mga kumari kong tigang, na kung kayo po may mga bintana na nakatapat po mismo sa inyo pong mga hagdanan. Kasi yan daw po isa pong magiging portal din ng mga sinasabing mga negatibong mga elemento o mga espiritu na maaari nga pong pumasok sa mga tahanan po ninyo. Kaya iwasan nyo yan, ha, mga kumari kong tigang. Kahit po yung landing sa taas o yung landing sa baba na may nakatapat pong mga bintana. Tapos pagkalalaki pa, nako, no cure doon. Takpan nyo po ang mga bintana po ninyo. Lagyan nyo po sila ng makapal na kortina, yung hindi po nakikita kung ano yung nasa labas. Pero mas maganda po, ha, mga kumari kong tigang, na isara nyo na lang po yung mga bintana nyo yan. Kumbaga, i-fix nyo na takluban nyo na. Palagyan nyo ng plywood. Hindi ang init, walang hangin. Anong gusto nyo? Hangin o malasin kayo? Saka anong gusto nyo? Mahangin nga, pero kayo naman pinapasok naman po ng mga masamang espiritu dyan sa bahay po ninyo. Gagawang portal yung mga hagdanan po ninyo. Negative yun, ha, mga kumari kong tigang. Magtiis na lang kayo sa init. Tapos isa pa po, ha, mga kumari kong tigang, iwasan nyo rin daw po ang paglalagay naman po ng mga kubeta o lababo sa mismong ilalim po ng mga hagdanan po ninyo. Ako, marami din po ako nakikita ng mga ganyang bahay yung ang mismong mga CR nila nasa ilalim ng hagdan. Nako, wala na mapaglagyan ng CR doon na ilalagay sa ilalim ng hagdan. Tapos yung minsan yung mga lababo, yung hugasan nila, nasa ilalim din daw po ng hagdan. Alam nyo, kapag kaganyan po ang mga bahay po ninyo, drain na drain kayo dyan, ha, mga kumari kong tigang. Lagi din pong ubos na ubos po ang mga kayamanan nyo dyan. Laging parang walang natira sa mga pera po ninyo. Halimbawa, kayo yung mga kinikitang malaki.
mabilis na mabilis din pong nauubos yan, hama kumari kuntigang, kapag ang inyo pong mga CR o mga lababo ay nasa ilalim po mismo ng mga hagdanan po ninyo. Kaya ilipat nyo na yan. Paano kung wala pa pa-renovate? Bahala kayo. Basta sinasabi nga daw po na hindi kagandahan yan kung kayo po'y maglalagay daw po ng mga kubeta o lababo sa ilalim ng hagdan nyo. Negative din po, hama kumari kuntigang, kung kayo daw po'y magsasabit ng mga salamin sa ilalim ng hagdanan. Bakit? Masama daw po yun, hama kumari kuntigang. Kasi yun daw pong reflection po ng mga hagdanan sa salamin, kapag bumababa daw po kayo dyan, putol-putol kasi yan. Maaring kayo daw po, yung mga katawan po ninyo, mapuputol din. Ang magkakakibat naman po daw niyan ay aksidente. Yung mga kapahamakan. Kapag ka nagre-reflect po yung salamin po ninyo sa hagdan, tapos kayo po mabababang ganyan, syempre, putol-putol yan makikita nyo sa salamin na putol-putol yung parte ng katawan nyo. Yun, maaring kayo daw po, hama kumari kuntigang, makaabat ng mga aksidente o kapahamakan na maaring, yun na nga, ikatege ninyo. Inoy. Kaya iwasan nyo po yan. Wag na wag po kayo magsasabit ng mga salamin sa ilalim ng hagdanan. Tapos, may sinasabi din po, hama kumari kuntigang, na wag na po natin gagawin sa hagdanan. Halimbawa, kung kayo po yung mga buntis, iwasan nyo daw po, hama kumari kuntigang, ang pag-upo po sa hagdan. Bakit ka naman tatalong po sa hagdan? Buntis ka na nga, doon ka pa uupo sa hagdan. Leche. Masama daw po yun, hama kumari kuntigang. Kasi mahihirapan daw po kayong mga anak. At maaring yan daw po mga anak po ninyo ay magkaroon ng kung ano-ano mga karamdaman. Baka ilabas nyo yan, medyo abnormal. Huwag naman. Abay, opo, hama kumari kuntigang, paniniwala naman po sa mga pamahiin. Tapos, sinasabi po, hama kumari kuntigang, na hindi rin daw po kainaman ang pag-aabot po ng pera kung kayo po'y nakatungtong po sa hagdan. Halimbawa, kayo po'y nasa hagdan, mag-aabot kayo ng pera. Naku, wag daw nyo po gagawin yan, hama kumari kuntigang. Ang pag-aabot po ng pera kung kayo po'y nakatungtong po mismo sa hagdan po ninyo. Halimbawa, may humihingi sa inyo ng pera, anak ninyo, may dumating na delivery. Yan, may babayaran kayo sa mga, rider, mga Lazada, mga Shopee, ganun, mga TikTok. Nako, tapos sasabihin sa inyo ng anak nyo, Daddy, meron kang parcel, bayaran mo to. Tapos mag-aabot kayo ng pera, dudukot kayo sa bulsa nyo ng pera, iabot nyo doon sa anak nyo, nakatutok kayo sa hagdanan. Nako, negative yan, hama kumari kuntigang, malas yan. Talaga ba? Tapos ang isa pa po, hama kumari kuntigang, na kung kayo daw po ay bumababa ng hagdanan, wag daw po kayong mamumulsa, o wag nyo daw pong ipapasok ang kamay po ninyo sa bulsa po ninyo. Meron bang ganun? Nababasag na, nakapamulsa. Hindi ba dapat kahawak ka doon sa alabat? Sa gaba. Baka madulas ka. Nako, kinakapa mo yung pera mo sa bulsa mo habang bumaba ka ng hagdan. Negative daw po yan, hama kumari kuntigang. Kaya iwasan nyo po yan. Hindi rin daw po maganda, hama kumari kuntigang, kung kayo po ay uupo sa hagdanan habang kumakain daw po kayo. Halimbawa, yung sa mga pistahan, di ba, kagulo na. Maraming bisita, tapos kayo wala nang matalangkuan. Bakit ka naman umupo sa hagdanan habang kumakain? Ako po, hama kumari kuntigang, may nakita ng ganyan. Sa isang handaan po, hama kumari kuntigang, na ang daming bisita, kagulo na, tapos wala ka nang mapwesuhan. Yung isa po, hama kumari kuntigang, kumakain, wala nang maupuan, doon po siya umupo sa hagdanan. Sinabihan ko, sabi ko, nako, manang, umalis-alis kayo dyan, huwag kayo umupo sa hagdan, malas yan. Habang kumakain, alam niyo po, hama kumari kuntigang, kayo po'y magkakasakit dyan. Karamdaman po ang katapat niyan, hama kumari kuntigang, kapag ginagawa nyo yan. Kung kayo po'y kukain, huwag kayong upo sa hagdanan. Kapag ganoon nga po, hama kumari kuntigang, sakit po ang dala niyan. Karamdaman, hama kumari kuntigang. Kaya iwasan nyo po ang pagkain po sa hagdanan. At ang isa pa po, hama kumari kuntigang, ay yung lagi na lamang ginagawa po natin at baka nagagawa nyo rin, hama kumari kuntigang, kasi negative pala yan. Ang pagpapatong naman po ng mga sapatos sa mga steps ng hagdanan po ninyo. Ganun ba? Bakit? Malas daw po yan, hama kumari kuntigang. Hindi daw po kagandahan kapag kayo po'y magpapatong ng mga sapatos sa mga hagdanan po ninyo. Winawan ninyo po ba yan, hama kumari kuntigang? Kapag kaganyan daw po kasi, hama kumari kuntigang, ginagawa po ninyo, lagi kayong may maraming mga problemang dumarating, hindi na kayo nauubusan. Patong-patong, hama kumari kuntigang, ang mga problemang dumadating sa buhay po ninyo. Kaya iwasan nyo yan. Ang pagpapatong po ng mga sapatos po ninyo sa steps po ng hagdan. Ganun pala. At ang isa pa po, hama kumari kuntigang, yun naman pong rules po ng
oro, plata, mata. Iwasan nyo daw po hamak kumari kuntigang na kung ang inyo pong mga hagdanan ay magtatapos po sa mata. Ibig sabihin po ng mata, death. Kasi oro po gold, ang plata po silver, at ang mata po ay death. Kapag ka daw po ganyan po mga hagdanan po ninyo, nako, lahat ng nakatira dyan sa bahay na yan, laging may mga kung ano-anong mga misfortune sa buhay. Lagi silang may na-encounter ng mga problema, mga suliranin, kung ano ng mga pagsubok ang dumadaan sa buhay nila. Tapos, minsan yan po ang nagiging dahilan pa ng kamatayan. Yung mga miyembro ng pamilya po ninyo, merong namamatay dyan sa bahay na yan. Talaga ba? Opo, hamak kumari kuntigang, totoo po yan. Sooner or later, may mangyayaring ganyan kapag ka hindi nyo po na-cure yung mga hagdan ng ganyan. Anong pangontra dyan? Ganito po, hamak kumari kuntigang, may pangontra pala Kapag ganyan daw po ang mga hagdanan po ninyo, sinasabi naman po sa feng shui po hamak kumari kuntigang, na kayo daw po ay maglagay po ng rag o ng carpet o basahan sa mismong landing po sa baba ng mga hagdanan po ninyo. Para yun daw po ay dadagdag pang isang steps po ng mga hagdan nyo. Halimbawa, nagtapos po ang mga hagdan po ninyo sa mata. Maglagay daw po kayo ng rag o yung mga carpet rag hamak kumari kuntigang, doon po mismo sa landingan po ng mga hagdan po ninyo sa baba. Para kasi daw po pag hakbang yung ganyan mula po sa sahig, yun po ang unang step po ninyo. Tapos susunod nun, yun, oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro. Yung kailangan daw po na ang mga hagdanan po ninyo ay nagtatapos po sa oro para swerte. Swerte talaga. At ang sa po hamak kumari kuntigang, iwasan nyo naman daw po ang mahiga at matulog sa ilalim po ng inyo pong mga hagdanan. Bakit? Malas po yan, hamak kumari kuntigang. Wag daw po kayo maglalagay dyan ng mga kama o higaan sa ilalim ng hagdanan po ninyo. Tapos yan pa kayo maboborlog. Negative po yan. Mamalasin kayo dyan, hamak kumari kuntigang. Bakit si Harry Potter, di ba yung kwarto niya sa ilalim ng hagdan? Doon sa cupboard ng stair nila, di ba? Doon yun siya natutulog. Tapos binabayo pa siya ng binabayo ng kanyang stepbrother na demonyo, di ba? Di ba? Pinapagpag yung gamok, di puntahan sa mukha niya yung mga gamok, di ba? Sa Harry Potter po yun, hamak kumari kuntigang, movie lang yun. Pero sa totoong buhay po, wag daw po kayo maglalagay ng higaan dyan sa ilalim ng hagdanan kasi malas po yan. Ganun pala. Opo, hamak kumari kuntigang. So, yan po hamak kumari kuntigang ay ilan lamang sa mas nasabing mga gabay tungkol po sa ating mga hagdanan. Kung kayo po hamak kumari kuntigang ay may mga hagdanan ganyan at ginagawa nyo rin po yung mga bagay-bagay na yan sa hagdanan po ninyo, tigil-tigilan nyo na yan kasi negative po yan hamak kumari kuntigang. Subukan nyo pong baguhin ang nyo pong mga hagdanan hamak kumari kuntigang at iwasan nyo pong gawin yung mga sinasabing pinagbabawal na mga ginagawa sa ating mga hagdanan para tayo po hindi abata ng mga sinasabing mga misfortune sa buhay. Subukan nyo yan hamak kumari kuntigang, hindi nyo susubukan, subukan nyo para malaman nyo po kung ano pong maaari maidulot itong pagbabago sa mga buhay ninyo. O di ba ga? So yun po hamak kumari kuntigang, sana po may napulot na mga bagong idea at kalaman sa pagkontra sa sinasabing mga kamalasan na yan sa usapin ng ating mga hagdanan. And so with that mga kumari kuntigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. Don't forget to share it. Bye mga kumari kuntigang. Darna!